may mga ilan-ilan na rin akong robot vacuum cleaner na na-testing at na-cover dito sa channel. Pero walang kahit ano sa kanila ang naging kasing advance ng vacuum cleaner na to. At ito, ang Dreamy X60 Ultra. Merong ultra thin body na 7.95 cm, may VersaLift or pop-up LiDAR sensor navigation, may dual AI camera kaya mas matalino na sa pag-ilag-ilag sa mga gamit-gamit natin. Mas pinalaki na rin yung battery to 6,400 mAh at meron ding max suction power na 30,000 Pascal suction pressure. And di ba pang mga high-tech and useful na bagay gaya na lang ng voice assistant at kung ano-ano pa. And kung ikaw yung tao na gustong i-maximize or laging nauubos yung oras sa kakatrabaho or kaya kakaalis dahil nga busy kang tao, o kung ikaw yung tao na merong pet or kaya toddler na anak at alam mong mahilig maglaro-laro sa floor at napapaisip kang bumili ng isang robot vacuum cleaner at gusto mong masulit yung pera mo, I think isa tong Dreamy X60 Ultra sa dapat mong i-check or dapat mong pagpilian. Kaya kung interesado ka, tara pag-usapan natin. Okay, pag-usapan natin ng mabilis lang yung unboxing neto para may idea kayo kung ano yung makukuha nyo sa box. So as usual, makakaasa tayo sa packaging ni Dreamy. Talagang ayaw ipabukas dahil sobrang safe. Anyway, inside the box, una natin makikita dito is yung mga paperworks niya. Sumunod naman dyan is vacuum wrap, dual map pads, dust bag. Then sumunod naman dito is yung ating power cable followed by Dreamy cleaning solution. And then sumunod na dito yung ating Dreamy X60 Ultra unit. Then lastly is yung kanyang charging station or yung kanyang charging hub. And that's pretty much it. Medyo mabigat yung charging hub kaya kinakailangan nyo ng katulong kapag bubuhatin or tatanggalin nyo siya sa box. Okay, usapang design naman tayo. Pagdating sa vacuum cleaner nito, actually hindi siya kagaya ng mga vacuum cleaner na na-review ko before dahil mas modern yung dati ka nito, combination ng black and also ng gold, which is same lang din naman ang itsura ng X50 Ultra but kapansin-pansin na mas manipis to dahil meron tong 7.95 cm height. And naging possible yan dahil unlike sa ibang mga robot vacuum cleaner na nakita natin at na-review ko dito sa channel, naka-fix lang yung LiDAR sensor nila sa itaas na part. Dito kasi retractable na siya. And naging possible to dahil dito sa VersaLift DTOF navigation system LiDAR sensor na kung saan unlike sa traditional design ng mga normal vacuum cleaner na nakikita natin na naka-fix na lang yung LiDAR sensor sa taas, dito sa Dreamy X60 Ultra nagpa-pop up na siya. Na kung saan kapag nasa open area tayo, like nasa regular floor lang, nakaangat yung ating LiDAR sensor para makatulong sa pagdidetect. Pero once na papasok na siya sa medyo mababa na area or mababang surface, automatic yun ang binababa yung LiDAR sensor para makapasok siya sa narrow area. Which is good thing dahil unlike nga sa iba na nakapix lang yung kanilang LiDAR sensor, tumatama sila or hindi sila nagkakasya sa mga part ng bahay natin na low yung clearance. Like yung mga furniture kagaya ng cabinet o kaya shurak natin na medyo mababa or nasa 8 cm lang yung pinaka-ground clearance, hindi na nila kaya yun. And for sure, yung follow-up question anong sensor yung gagamitin kapag nag-retract na yung LiDAR sensor? Once na papasok na siya sa maliit na threshold at paano niya i-identify na gamit to or something? Dito papasok yung kanyang dual AI cameras na mayroong 3D structure light sensor at LED. Na kung saan nagpapatuloy ng navigation, mapa off lights, on lights, and also once na papasok man siya doon sa mga area na medyo mababa yung ground clearance. And actually, nakatulong din itong dual AI camera nito para i-detect or ma-identify yung mga bagay-bagay sa paligid niya kung ano siya. Kung cord ba to, shoes ba to, tao ba to, or cleaning materials ba to, or something na identify natin yan at makikita natin yan dun sa mismong app. And dahil nasa usapang AI na tayo, pag-usapan na natin yung obstacles avoidance neto dahil upgraded na yung kanyang object detections or object identifications. Yes, based dito sa testing na ginawa namin, as you can see, nagkalat kami dyan ng mga bagay-bagay pero kung makikita ninyo, dinaan-daanan niya lang at nakapag-navigate siya sa iba't ibang part neto ng super easy. Unlike sa ibang mga vacuum cleaner na na-try ko before na okay naman talaga, gumagana din yung kanilang obstacles avoidance. However, hindi na-identify ng mga regular vacuum cleaner if wire ba yung nasa harapan nila, which is mababa yung kanyang mismong level kaya hindi nila nakikita. Kaya yung iba dinadaanan at kinakain ng kanilang mga map pads. Kaya pumapaglupot, which is most of the time, ito yung problema ng mga robot
robot vacuum cleaners owner out there dahil hindi nila pwedeng iiwan yung extension nila sa lapag dahil kakainin to ng mga robot vacuum cleaner. Which is dito, hindi ko na pinoproblema dahil nga based sa testing na nakikita ninyo, automatic, super simple, super smooth ng kanyang pag na navigate. And naging possible yan dahil sa dual 120 degrees AI cameras na meron to. Plus, syempre, yung kanilang pinaganda and pina-improve na AI recognition pagdating sa mga bagay-bagay na makikita neto sa floor. Kaya nag-result to sa mas maganda and mas smooth na navigation na nakikita natin ngayon. Then, pagdating naman sa lights on and lights off usage neto, naging possible to dahil sa kanyang AI enhancement on the site and also LED light illumination na kung saan automatic na gumagana once na na-identify ng vacuum cleaner na low light or madilim yung paligid. Isa pa sa pinaka naging upgrade nito at nagustuhan din namin na feature dito is yung kanyang ProLip obstacles crossing na kung saan kaya nito umakyat sa maximum CM double layer threshold capabilities nito na kung saan nag-i-extend yung kamay niya once na aakyat siya sa isang threshold. And based sa mga testing na nakikita ninyo ngayon, as you can see, yakang-yaka niyang akyatan. And dun sa pinaka-extreme na testing na ginawa namin dito, ginamit namin yung tubo ng isang vacuum cleaner namin dito which is medyo glossy or slippery yung upper na portion pero kayang-kaya niyang akyatin or naakyat niya. Unlike sa ibang previous robot vacuum cleaner na nagamit namin, kagaya ng X50 Ultra which is yung predecessor neto, hindi niya kinayang akyatin yung vacuum cleaner na to. Kaya ito yung naging main reason ko bakit namin to naging favorite sa kanya since meron threshold dito sa bahay lalo na doon sa may CR na area na medyo mataas-taas. Anyway, move na tayo sa part na yan at pag-usapan natin yung isa sa pinaka main reason kung bakit tayo bibili ng isang robot vacuum cleaner. At yan, yung kanyang cleaning effectivity and automation. Bale, meron tong 30,000 Pascal suction pressure or suction power which is halos or kasing lakas mismo nung malalaking flagship vacuum cleaner na ginagamit natin sa bahay. Then, i-plus pa natin yung useful dual extended brush nito which is yung kanyang map pad and also yung kanyang side reach brush. Kung saan, naging possible na ma-reach ng vacuum cleaner na to yung mga corner areas natin sa bahay at makuha yung mga dumi doon na most likely hindi kayang gawin or hindi nagagawa ng mga normal na vacuum cleaner na nakikita natin. And actually, meron kaming 3 testing na ginawa dito and as usual, medyo hard yung testing na ginawa namin. Sa unay namin testing, tinesting namin to sa harina which is ito yung part na lahat ng vacuum cleaner na tinesting namin sa kanya is hirap na hirap dahil yung harina, once na nabasa, medyo tumitigas kaya ang hirap niya ng sipsipin. Pero dito sa Dreamy X60 Ultra, yakang-yaka niya. However, napansin lang namin na medyo mas matagal yung linisan or medyo mas naging matagal yung paglilinis dahil nakakailang balik or paulit-ulit siyang bumabalik sa charging station niya para basain ulit yung map pads niya to. Nadidetect niya kasi once na yung map pads niya ay madumi na or hindi nabasa which is nagkukosa hindi ganun ka-effective na cleaning capability ng isang map pad. Kaya ang ginagawa niya, lagi niya itong binabasa kaya magandang feature siya. However, yun nga lang napansin namin na medyo matagal yung linisan kapag gagamitin natin to sa mga ganitong klase ng dabaya which is okay lang naman kasi wala namang magiging problema. Then, ito yung naging result niya nung tinesting namin siya sa harina. As you can see, linis na linis. Then, tinesting din namin to sa mga normal na dumi na makikita namin sa sahig which is yung mga bigas-bigas at iba't iba pang mga debris. And then dito, binisik niya lang din, nilinis niya agad unlike nung una na medyo natagal-tagalan siya. Dito, mas nabilisan siya and napansin din namin based sa mga testing na ginawa namin once na ma-identify ng vacuum cleaner kung saan yung pinakamaduming area na mas nagbibigay siya ng extra effort which is power and also mas mabilis na rotation speed ng Mac pad para malinis yung whole area na yun and then kapag tapos na magtutuloy-tuloy na siya doon sa official task niya which is I like. Bakit? Dahil mas makakapag-focus siya doon sa bagay or sa area na kung saan alam niya na mas madumi which is good thing dahil kung medyo malaki yung bahay ninyo or kahit maliit yung bahay ninyo dahil mapopokus niya kung saan siyang part dapat magbibigay ng mas madaming effort sa paglilinis unlike sa ibang mga robot vacuum cleaner na 100% agad all the way. And speaking of dumi, nag-simulate din kami dito ng mga part na pupunta yung anak ninyo sa labas and then tatakbo sa loob ng bahay ninyo na maputik yung paa, yung mga ganong bagay. And yes, pati dito, linis na linis niya rin or binasic niya rin dahil na rin yan sa combination ng 50 Newton downforce neto plus 230 RPM max rotation speed ng mga map pads niya. Kaya kahit sa isang daan lang niya, makikita ninyo na linis agad yung area. Kaya hindi tayo mahihirapan pagdating sa gantong option. Basta once na mangyari yung gantong scenario sa inyo, gamitin nyo na lang yung zone cleaning para ma-priority or i-prioritize niya yung area kung nasan yung dumi. And actually, yung pinaka nagustuhan kong feature ng mga vacuum cleaner na nagamit ko, automatic silang naglilinis sa area na gusto nating palinisan and at the same time, once na na-detect na nilang tapos na yung task nila or palobot na sila, automatic din silang nag-charge ng kusa
isa sa charging station nila. And automatic din na lilinisin nito yung kanyang map pad at idadump lahat ng mga dust na na-collect doon sa kanyang dust bag. And ang kagandahan dito ay meron rin tayong automatic self-dry cleaning unlike sa iba na air dry lang. Dito mga kaparo ko, meron tayong heater sa mismong map pad niya na kung saan pinapabilis niya yung pagtuyo ng map pad para hindi mag-cause ng mold and also ng bad odor na most likely naging problema ko sa una kong robot vacuum cleaner dahil air cool lang siya na kung saan nagkaroon kami dito ng punggos and also medyo mabantot yung kanyang map pad once na matapos na siyang maglinis. So katagalan ganun yung nangyari sa kanya. And good thing na meron tayong ganito dito dahil kayang-kaya niya nang sagutin yung problema natin na to. Anyway, ito po yung ibang mga features na nagustuhan ko sa kanya. Unang-una yung kanyang application dahil lahat ng mga functions and control nandito na. Dito natin makikita kung ano yung mga path na dinaanan ng robot vacuum cleaner natin habang naglilinis. And naka-indicate din dito yung mga bagay na na-identify ng vacuum cleaner natin habang ginagawa niyo yung paglilinis. And as you can see, ang dami niyang nakikita which is I like dahil na-identify ko sometimes na, uy, nakakalat pala to dito, then lilinisin ko na lang. Mga ganong moment. And then, meron din tayo ditong area cleaning options kagaya na lang netong room, all, and also zone cleaning. And yung pinaka nagustuhan kong option dito is yung kanyang cleaning mode dahil meron tayong pre-dump or option na i-manipulate yung kanyang suction power and also yung wetness ng kanyang map pads. Since meron mga different scenario like for example, nakikipag-meeting ka, syempre pwede nating i-adjust yung kanyang suction power sa payat para hindi siya ganong kalakasan. And yung isa po sa mga nagustuhan kong feature dito pwede rin nating kontrolin yung mismong robot vacuum cleaner manually gamit din yung application. Kumbaga para siya magiging remote control car. However, yung pinaka-cons lang nito medyo may pagka-delay siya lalo na at naka-base yung kanyang mismong pagdating sa internet speed ng mismong kinukonek ng vacuum cleaner and also ng internet speed din nung nagko-control dito. So meron talagang bottleneck pagdating sa part na to. Pero ang gandahan dyan kasi kapag nasa work ka, like wala ka sa bahay, pwede mo siyang paganahin para i-check yung mga pets mo or kaya yung mga anak ninyo or i-check lang yung bahay kung ano ba yung mga ganap-ganap doon, kung meron bang ng loob na or something, di ba, ma-identify mo agad. Which is yun yung isa kong nagustuhan na feature dito sa bad boy na to dahil pwede ko siyang kontrolin and at the same time, makikita ko yung nakikita ng camera niya real time. And mabalik tayo sa part ng human intervention. Gaya ng nasabi ko kanina, halos wala na tayong gagawin na kahit anong human intervention dito. Dahil based sa experience ko dito nung ginagamit namin siya sa mga testing na ginawa namin, hindi ko na kinakailangan pang tanggalin yung kanyang map pad sa mga wire or cable like mga extension dahil hindi niya na kinakain. Dahil nga na-identify niya na itong mga to. Yung mga charger ko na nakakalat sa lapag sometimes or naiiwan na nakakalat, hindi niya rin kinakain kaya wala na ako nagiging problema. So, in overall, hindi na ako halos gumagalaw once na ito yung gamit-gamit ko na robot vacuum cleaner. Yung tanging human intervention na lang na gagawin natin dito is yung pagpapalit ng clean water tank and also nung kanyang dirty water tank which is napakadaling gawin. Then, pagdating naman sa dust bag nito, aabutin ng 100 days or 3 months mahigit bago natin i-dispose yung laman nito. Ay nakagandahan dito, reusable siya. So, aalisin lang natin yung dumi, ilalagay lang sa basurahan and that's it, okay na. Now, in terms of overall final verdict, the same lang din ng mga masasabi ko sa mga previous robot vacuum cleaner review ko. Kung ikaw yung tao na mas mahalaga talaga yung time mo para sa trabaho or kaya para sa family mo, I suggest na mag-invest ka sa isang robot vacuum cleaner. And dahil most of the time, isa ang paglilinis sa matagal gawin or medyo maprosesong gawin sa household natin, which is alam naman ninyo yan for sure. Pero syempre for vacuum and mopping lang po ito, hindi po niya kayang maghugas sa mga plato nyo, kaya may gagawin pa rin kayong mga ganon. Pero ang ibig ko sabihin, yung mga bagay-bagay na laging dumidumi, which is yung floor natin, most likely yan talaga yung pinakalaging madumi every single day, kayang-kaya niyang linisin automatically and just one click or just one say. Dahil meron na rin naman tong voice command feature na kung saan sasabihin mo lang yung okay Dreamy, clean here or start cleaning, automatic na maglilinis na siya sa whole na bahay ninyo, which is a good feature din kung ako yung tatanungin. Plus, pwede rin tayo mag-set ng scheduling sa application neto na kung saan automatic siyang mabubuhay para magsagawa ng cleaning procedure once na tumapat na siya doon sa exact time na sinet mo sa kanya, which is good feature again. And pagdating naman sa cleaning effectivity neto, hindi din tayo mabibitin dahil as you can see, based sa mga testing na ginawa namin sa kanya, by the way, extremely OA testing yan, yakang-yaka niya. Which is a good thing para sa mga tao na merong pet or kaya merong mga toddlers na mahilig magdumi. Yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Kaya at the end of the day, marirecommend ko to if kayo yung ganun tao. Pero kung kayo naman yung tao na single, wala bang pamilya, at hindi naman ganun kabisi sa buhay kasi puro ML lang inaatupag, syempre, hindi nyo kailangan bumili neto. Pero parang market to sa inyo, yung mga tamad.
tamad, parang mga ganun. Joke lang. Ibig ko sabihin, yeah, if ikaw yung tao na naghahanap ng validation if okay bang bumili ng isang robot vacuum cleaner, ang sagot ko dyan is oo. Kahit hindi itong Dreamy X60 Ultra. Anyway, ilalagay ko pa yung iba kong mga review ng vacuum cleaner dito na kung saan mas cost effective and also meron ding okay na specification. Check nyo na lang po dito. Yun lang guys. Peace out.